Inaresto sa harap ng publiko ang isang babae sa mismong silid-aralan ng college entrance exam. Dahil lamang may nagsumbong sa kanya, na gumamit siya ng kodigo para manggopya sa pagsusulit. Ngunit ang hindi nila akalain, ang nagsumbong sa kanya, ay walang iba kundi ang babae mismo. Guro, i-report ko lang po. May kodigo po sa bulsa ko. Nagulat at natulala ang lahat ng kanyang mga kaklase at guro. Gayong ang babaeng ito ay kilala bilang isang napakatalinong estudyante na laging namunguna sa bawat pagsusulit. Bakit niya pa kailangang manggopya sa pinakaimportanteng pagsusulit na ito? Ang hindi nila alam, ang napakakakaibang kilos niyang ito, ay para lamang makalabas siya ng buhay sa silid-aralan. Sa sandaling iyon, napansin ng gurong nagbabantay, na Ingles ang asignatura ng pagsusulit ngayon. Ngunit ang kodigo ng babae, ay puno ng mga sagot para sa science exam. Lalong naguluhan ng guro sa kanyang nakita. Kung ang nakasulat sa kodigo ng babae, ay ang mga totoong sagot sa pagsusulit, ibig sabihin lamang nito, ay matagal nang nag-leak ang mga tanong sa pagsusulit. Dahil seryoso ang sitwasyon, agad na iniulat ng guro ang nangyari sa pamunuan. Agad ding rumisponde ang security team ng paaralan. At dinala ang babae para pigilan. Sa sandaling ito, dumating ang kanyang advisor matapos mabalitaan ang nangyari. At may lungkot at panghihinayang na tinanong siya, kung bakit niya kailangang manggopya. Dahil sa kanyang talino, napakadali para sa kanya ang makapasok sa mga namungunang unibersidad. Ngunit nanatiling tahimik at walang kibo ang babae. Nang dumating ang guro mula sa admissions office, lalo rin silang naguluhan, dahil sa katunayan, garantisado na ang slot niya sa pinakasikat na unibersidad. Hindi nila lubos maisip, kung bakit kailangan pa niyang kumuha ng college entrance exam na ito. At higit sa lahat, bakit kailangan niyang manggopya. Nang marinig ito, gulat na gulat ang lahat ng naruroon. Agad na naghinala ang kanyang advisor, na may nanabutahe o nag-set up sa kanya. Kaya tinanong niya ang babae, kung may naglagay ba ng papel sa kanyang bulsa ng patago. O kung mayroon siyang lihim na hindi masabi, basta't sabihin lang niya ang totoo. Gagawin niya ang lahat para ipagtanggol ito at bigyang katarungan. Walang nanabutahe sa akin. Akin talaga ang kodigong iyan. Dito ay tuluyan ng nawalan ng pag-asa ang kanyang advisor. At ang mga sinabi ng babae, ay narinig mismo ng kanyang ina na kada rating lang. Agad lumapit at sinampal siya ng malakas. Hindi niya maintindihan, kung bakit magagawa ito ng kanyang napakatalinong anak. At kung bakit niya sinira ang sarili niyang buhay. Agad din siyang pinaalalahanan ng kanyang advisor, na kapag inamin niya ang pangongopya, ang gagamitin sana para sa operasyon ng kanyang ama na 50,000 yuan na scholarship, ay mawawala na rin ng tuluyan. Halatang ang mga salitang ito, ay tumama sa pinakamasakit na bahagi ng kanyang puso, kaya naman nakiusap at nagmakaawa ang kanyang ina. Na huwag niyang aaminin na nangopya siya. Ngunit ang babae, ay tila may mas malalim at mas mabigat na sekretong dinadala. Muli niyang pinanindigan ang kanyang pangongopya. Akin talaga ang mga kodigong iyan. Nangopya talaga ako. Nang marinig ito ng kanyang ina, sa matinding galit at lungkot ay bigla na lamang itong nahimitay. At agad na isinugod sa ospital. Iwang umiiyak ang babae sa labis na pag-aalala. Habang paalis na ang babae, para dalhin sa investigasyon, isang tawag ang natanggap ng namumuno. Napatunayan ng mga awtoridad, na ang mga sagot sa kodigo ng babae, ay eksaktong-eksakto sa opisyal na sagot sa pagsusulit. Kaya napilitan ng lahat na maniwala, na talagang ninakaw niya ang mga tanong bago pa man ang pagsusulit. Pag napatunayang totoo ito, hindi lang masisira ang kinabukasan ng babae, kundi maaari pa siyang makulong ng matagal na panahon. Ngunit muling nakatanggap ng tawag ang namumuno, kinumpirma ng Provincial Exam Bureau, na walang naganap na leak sa mga test papers nila. Lalong nabilaukan at naguluhan ng lahat sa balitang ito, upang agad na malaman ang katotohanan. Agad na isinailalim sa masusing investigasyon ng babae. Sa sunod-sunod na pagtatanong ng mga investigador, sa wakas ay nagsalita na rin ng babae. Basta't ibigay ninyo ang lahat ng hiling ko. Sasabihin ko sa inyo ang buong katotohanan. Ano ang mga hiling mo? Hiningi ng babae, na bago mag-alas 5 ng hapon ngayong araw, ay magdao sila ng isang press conference. Dapat nandoon ang lahat ng investigador, guro, at estudyante. Walang pwedeng lumiban. At dapat ding magkaroon ng live coverage mula sa mga pangunahing media, para lamang matuklasan ang katotohanan. Walang nagawa ang mga investigador kundi sumang-ayon. Hindi nagtagal, nagsimula na nga ang press conference ayon sa plano. At ang babae, ay handa na ring ibunyag ang kanyang pinakatagong layunin. Sa harap ng lahat, totong nakita ko ang mga tanong sa pagsusulit. Pero hindi ako ang nagnakaw ng test paper. At kung bakit ko sinadyang aminin ang pangongopya sa mismong pagsusulit, ang dahilan ko ay inaresto sa harap ng publiko ang